Magandang araw po, I'm Kuya Pao. Welcome pong muli dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. For today's video, ang episode po natin ay tungkol sa air pruning. Air pruning na sili. Pero bago po yun, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel, hit the like button, at pakishare na din ang aking mga video para matulungan mo ako. At para lagi kang updated sa i-upload ko pa mga video, pakicultivate na rin yung bell button. Salamat nga po pala sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. Salamat po sa inyong lahat. Shoutout po kay Kuya Chris dyan sa Alabang Muntinlupa City. Shoutout sa iyo, Kuya Chris. Salamat sa pagsuporta mo sa aking channel, sa panonood at pag-share ng ina-upload ko mga video. Etong sili po na may scientific name na Capsicum annuum, tinanim ko dito sa isang container. Medyo malaking container ito. Ang ginawa ko po dito, binutasan ko yung gilid, paikot dun sa container. Nilagyan ko ng butas gamit yung pinainit na lata ng sardinas para mabutas yung plastic. Pinasok ko siya, pinagbaga para madaling mabutas yung container. Itong air pruning po ay natuklasan ko na maganda sa halaman pag tayo po ay nagtatanim sa mga container, sa mga paso. Mas maganda pong gamitan natin ng air pruning. Dahil kung mapapansin po natin yung halaman, pagka siya ay nasa paso at walang butas yung kanyang mga gilid, kagaya nitong air pruning, yung mga ugat po ng ating mga tanim na halaman, paikot-ikot lang dun sa container. Pagka binunot po natin yung ating tanim, makikita natin na yung ugat niya nakapaikot sa loob ng container. Nandun siya sa gilid ng container. Tapos dun siya lumalaki, nagpapatong-patong sila doon at nagsisiksikan. Unlike po dito sa air pruning, ang air pruning po ay pagsuself prune ng halaman sa sarili niyang ugat. Ang purpose po ng mga butas sa container, para makapasok yung hangin. Pag inabot ng ugat yung butas at nahanginan, matutuyo ito at mamamatay. Ang mangyayari, makikreate siya ng panibago at mas maraming ugat at doon na po sa gitna ng container. Pagka ganito na po yung root system ng ating halaman, mas effective para sa kanila yung pagkuha ng nutrients, pagsipsip ng tubig. So maganda po itong air pruning dahil mas maganda yung pagkuha nila ng mga nutrients na kanilang kailangan para sa kanilang paglaki. Etong sili po, bagong lipat ko lang ito. Ganyan na talaga siya kalaki at binunot ko siya, hinukay, tapos inilipat ko siya dyan. Napakalaking tulong din po nitong mga charcoal sa ating mga taniman. Ano po, malaki po ang naitutulong nito dahil etong uling o charcoal ay nag-store siya ng mga nutrients, ng mga beneficial microbes, at nag-hold din po siya ng tubig.
Kung mapapansin po natin yung ating mga uling na ginagatong, yung ating binibili sa tindahan, pagka siya ay basa, kahit patuyuin mo ng patuyuin, ang hirap pag-apuyin, ang hirap parigitin ng apoy. Kasi po, yun yung patunay na itong charcoal ay nag-store ng water. Kasi po, pag tiningnan po natin sa microscope, itong uling, meron siyang maliliit na butas na yun yung dahilan kung bakit kaya nitong i-hold yung mga nutrients, yung water, yung mga beneficial bacteria na kailangan ng ating mga halaman. Kaya mahalaga po itong charcoal paggamit natin ng uling sa ating mga pananim. Ito po palang pinagtaniman ko ng sili dito sa container. Ito po ay may coco coir, merong rice hull, at meron din po akong nilagay na durog na uling. So halo-halo po sila. Then yung lupa. Maganda po kasi sa ating pagtataniman yung medyo loose para mas madali pong makapenetrate yung ugat ng ating mga tanim. Nang sa ganon mas mabilis yung kanilang paglaki. So napapansin po natin sa aking mga pinagtataniman na container, madalas po nating nakikita na merong dahon sa ibabaw ng lupa. So yun po ay nagsisilbing mulch para ma-maintain yung moisture ng lupa. At madalas ko pong gamitin itong malunggay kasi available ito dito sa aking backyard. Ano po? So nagtanim talaga ako ng malunggay kasi napakaraming benepisyo nito. Napakaraming benepisyo na makukuha natin sa pagtatanim ng malunggay. Unang-una na nga po doon yung sa pag-consume natin, napakataas ng nutritional value na makukuha natin sa malunggay. At bukod po sa ron, yung mga halaman, nangangailangan po sila ng mataas na nitrogen. Ito pong malunggay napakataas po sa nitrogen. Kung wala naman po kayong malunggay sa inyong bakuran at kayo ay naghahalaman, pwede rin pong gamitin natin yung kakawate. Yung dahon po ng kakawate, mataas din po siya sa nitrogen. Yung nitrogen po, kailangan po ng ating mga halaman. Lalong-lalo na doon sa vegetative stage na tinatawag. Yung vegetative stage po, simula pagtubo ng halaman hanggang sa bago sila mamulaklak, yun po yung vegetative stage. At sa panahon pong yun, nangangailangan yung ating mga tanim ng mataas na nitrogen. Yung nitrogen po, siya yung nagpapaberde sa ating mga halaman doon sa dahon nila. Mapapansin po natin pag kulang sila sa nitrogen, hindi masyadong mag-green yung kulay ng dahon ng ating mga halaman. So siya rin yung nagpapalaki doon sa mga dahon ng ating mga halaman. Pag maganda po yung dahon, maganda yung pagtubo ng ating mga halaman. So hanggang dito na lang po muna ang ating video. Salamat po sa panonood. See you in my next video.